Okay. Proceeding to the second part of the lecture, we have the components of biosecurity. We have external biosecurity, or we may also call this as bioexclusion. These are your steps or methods that you take to keep the disease or agent out of the population. So you bioexclude, no? Out of the populations, herds, or group of animals where do not already exist. So keeping the bad things out. Okay, keeping them outside and not inside your herd, not inside your farm. So this would be your external biosecurity, which means reducing the introduction or prevention of new diseases. The other component on this external biosecurity by exclusion that would include your quarantine, the proper selection and purchase of semen coming from really good sources, like qualified sources na walang contaminated semen, and good reputation sources of these semen manufacturing companies, and disposal of animals and materials properly. You have to have a good um, disposal pit or a good burying pit, okay? In a farm, tanggapin mo na that there will always be a mortality. You cannot have 0% mortality. Ang standard is to have at most 5% mortality. So, mag 1% ka, 2% ka, that's fine. You're in check. But you have to prepare forward where you have to put your carcass pit. No? Kung saan ka mag-burying area, burial area. Kasi dapat it should be away from where your herd is, away from even the quarantine and then the isolation. Separate area pa ulit yan. You have to plan it ahead. No? That's being proactive on your biosecurity. And also, an area, if you're going to use syringes or mga infectious, mga blades, mga ganyan, siyempre pag ang mga baka mo na nag-abort, nakunan, yung inunan, saan mo siya ibabaon? So, doon na din yan sa burial area mo. Kailangan mo yung pagplanuhan na yan ay secured, hindi napapasok ng mga stray dogs, hindi nila makakalkal, malinis, pwede mong ma-disinfect, mga gano'n ng mga lugar, no? Ayan po. Kailangan nyo din pagplanuhan kung saan ang flow ng dumi ng inyong mga alaga. Hindi lang sa river, syempre bawal na bawal. Hindi din papunta sa kapitbahay, bawal na bawal. Kailangan kung saan ang pwede nyo kasing gamitin ulit yung dumi, di ba? Pwede siyang patuyuin para magi siyang biofertilizer. Hindi po good practice na basa ang manure at yun ang gagamitin mong pataba sa halaman mo, o kaya meron kang lettuce patch, meron kang cabbage patch, diretso mo gagamitin na basa. Otherwise, mako-contaminate yung vegetable patch nyo. It has to be dried completely. So, meron kang drying bed for your manure if you want to reuse them. Or kung hindi mo siya ma-reuse, manure pit, kung saan mo siya doon nakabaon din, naka-pull sila, naka-gather sila doon. And then, syempre, as much as possible, malilinisan mo yung area para hindi siya masyadong malangaw, ganon. Okay? So, planning ahead is really the key to have a sound biosecurity plan. Storage ng cadavers mo, basically, kung hindi mo siya maililibing agad. Kasi sa ibang area na wala kang libingan, meron kang pwedeng makuha na kumbaga babayaran, no? Nakukunin yung namatay at siyang bahala maglibing o kaya pipera-peresuhin niya para maano niya, para ma-incinerate o kaya ano yan, yung lulutuin siya sa isang chamber, parang ganon. So, ginagawa yun sa ibang bansa. Dito kasi, bawal na tayong magsuga, di ba? Bawal na tayong maganon kasi because of the DNR, Clean Air Act. So, sa ibang bansa, ginagawa nila yon. So, habang hindi pa siya na kukuha or napipick up, saan mo siya ilalagay para i-store, okay? So, sa ibang bansa yun. Sa atin, dapat natin pagplanuhan kung saan natin siya maiging mailibing. Okay? Kailangan din natin maplano kung saan tayo magandang kumuha ng supply ng tubig at pagkain ng ating mga baka.
At ang best practice, pag nagde-deliver po ng silage man yan o kaya feeds, sa labas lang po ang delivery. Hindi na po nakakapasok yung mga sako. Yun po ay following ASF control, ASF biosecurity measures. Yun ang best practice, no? Ang ginagawa po kasi sa mga baboyan, yung mismong sako, hindi na po yun nakakapasok sa loob ng farm. Meron po silang mga drum sa labas. Tapos, yung sako, bubuksan nila, yung feeds, ilalagay nila dun sa drum. Yung drum na malinis, sigurado silang malinis, dinisinfect nila bago gamitin, yun ang nakakapasok at lumalapit dun sa kanilang mga alaga. Yun ang best practice, no? So, pwedeng gawin nyo yun, pwedeng gayahin nyo yun, pero yung isa sa common na pwede nating masigurado ay dapat kung saan tayo bumibili, malinis yung pinanggagalingan ng mga feeds. Yung tubig laging malinis. Yung source ng water natin, no? Ang pagtubig poso, ang mahirap lang po dyan, mataas sa minerals. So, pwedeng magkaroon ng problem later on, pero matagal naman siya kasi cumulative effect siya. Kumbaga, padami ng padami yung amount ng trace minerals sa body ng ating mga baka. Hindi siya immediate, pero mga siguro 10 years, ganun ang magiging effect niya. Kung merong high mineral content yung water natin kung pagka tubig poso. O kaya, dun lang naman kung tubig naman siya na alam naman natin good source, kagaya ng kung ano yung iniinom din natin, yun din yung magiging source ng tubig ng mga sa ating mga baka, at least maayos po yun kasi mas kalidad po at nalilinisan nila. May filter system sila po para doon sa mga tubig na iniinom natin. So, magandang yun din po yung ibigay natin sa ating mga alaga. Entrance control, nabanggit na po yan kanina. Marami na akong examples na binigay kung paano natin malilimitahan ang pagpasok ng ibang tao sa loob ng ating farm. Yung footwear and clothing, maganda na yung example na binigay ko po kanina. Ito po, simple, madaling gawin, kaya gawin nyo na po bukas. Yeah, parang gano'n. So, hygiene lock, basically, yung mga sanitation stations natin. Sa ibang lugar na malalaki commercial farm, meron silang, di ba po nung nag-pandemic, meron tayong parang chamber na dinadaanan na parang sa airport para malaman kung merong mga metal baka sa ating katawan, no? May ganun din, pero may mist na lumalabas na disinfection, okay? So sa mga malalaking farm, ganun, may mga ganun sila. Hindi natin kailangan yon sa ating smallhold. Ang pwede po natin gawin ay meron tayong naka-assign na alcohol ng bote o kaya sanitizer. Kahit alcohol na lang kasi ginagamit naman natin kahit sa ating bahay. Maglagay tayo doon ng bote para anyone na sinong papasok, alcohol. Kahit po yung tauhan, mag-alcohol din po siya. Hindi na po siya pambisita. Hand washing before and after sa trabaho, hand washing. Pagkahawak ng mga alagang hayop, before and after, hand washing po ulit. So very important po yan. Vermin, yan po yung ating mga alagang mababait, no? Hindi natin siya alaga, mga bababait. Tapos yung mga ating mga, ano yun? Mga cockroach, mga ipis, mga ganyan. O kaya yung mga unnecessary na mga ibon na pwede din kasi silang magbigay din ng sakit, no? Kaya kailangan medyo malayo din siya. So may mga net, yan yung mga sinasabi, para hindi talaga sila makapasok sa mismong barn at doon sila mag-poops. O, kasi meron pong nangyari niyan sa Malaysia, yung mga paniki, no? Nakikikain yung mga paniki doon sa mga puno na mga fruit-bearing trees, kumakain siya. Tapos, yung kinainan niya, nakukulog sa may laway ng paniki, nagpups din yung paniki, nahulog din kung ang nasa ilalim mga baka. So nagkaroon din ng infection yung mga baka. Okay? So rabies at Nipah virus, yan po yung dalawang naging kaso before na nahawaan ng baka galing sa mga paniki. So kailangan may control din po tayo dyan. And location and surroundings, yan yung sinasabi ko, idadamay po natin yung immediate nasa labas ng ating farm, ng ating bakahan na dapat malinis din siya. Yung mga kaibigan natin, nakatabi natin ng mga farm, dapat hawaan din natin kung paano tayo maging proactive sa biosecurity natin. Ayan. The other component is internal biosecurity or biocontainment, keeping the good things inside, managing a disease once it is in the farm or
keeping things na kung meron ng disease, wag na natin siyang ipalabas at hawaan pa yung iba. So biocontainment, making things inside. Kumbaga, what happens in bakahan stays in bakahan. Di ba may ganon? No? Pag may nagchichismisan, oh, what happens in this ganon? Stays here. Parang ganun yung sinasabi. So, ganun din. Wag na natin ikalat pa siya dun sa iba. So, that is internal biosecurity, which entails reducing spread or control of existing diseases. Kung kanina is preventing and control, ito is controlling the spread of existing diseases. Wala pa kaninang disease, ngayon meron na, ipokontrol lang natin yung spread. Okay? So what do we do in internal biosecurity? We never put disease animals back, so we have to separate them out. Kagaya nung example kanina, all in, all out system. Nabanggit ko ng example para mapanatili natin malinis ang kulungan ng ating mga alaga, kailangan hindi sila sikip. Kasi pag sikip sila, ang dami agad na lilinisan na ihi at dumi. Baka hindi tayo makaka-keep up dun sa requirement na 2 times a day na linis. Kung kulang ang tao natin, once a day lang ang kaya natin, wag natin pilitin na magi silang masakit. Kung ano lang yung kaya ng inyong barn, wag yung piliting damihan yung animals kasi dun talaga dadami ang risk at tataas yung infection and disease na pwedeng mangyari po dun sa inyong bakahan. Kailangan nyo pong ihiwalay ang mga magkakaedad. By batch po ang pag-aalaga, by batch ang pagpapromote, all in, all out. So, dapat walang natitira as much as possible, walang masastunt, no? Kaya kailangan ma-practice po natin na magkakagrupo, magkaka-same size, magkaka-same ng bilog, no? Para pare-pareho din silang maglalandi, pare-pareho din silang manganganak ang magagatasan. Okay? And huwag hiwalay yung mga maliliit sa malalaki, mga bata sa matanda para hindi mabubuli yung mga maliliit. Pag nabubuli sila, hindi sila nakakakain, so doon din sila pwedeng mamayat at pasukan ng mga iba't ibang sakit. Compartment and working lies, yan yung sinasabi ko kanina na yung uh, mga guyaan dito lang. So, hindi pwedeng pumasok yung ibang tao na hindi nagtatrabaho sa guyaan. Kunyari, yung gatasan, na wala naman siyang trabaho papunta sa guyaan, huwag siyang pumasok sa guyaan. Okay? Kahit pareho sila staff ng bakahan. Tapos, same as dun sa guyahan, wag din siya pupunta dun sa gatasan kasi hindi naman siya dun kailangan. Okay? So, establish niyo po yung ganong mga limitations even dun sa mga workforce niyo po, not only dun sa mga guests no, na pumupunta dun sa farm. Dapat meron din naka-assign na mga gamit na pangguyaan, doon lang sila halos. Tapos yung may iba ka din na set of gamit para doon sa mga gatasan. Yan po yung mga best practices na posibleng sa umpisa medyo mahal but over time yung mape-prevent yung pong disease, magiging worth it po yung effort nyo na investment nyo sa umpisa na gagawin yung may mga magkakaiba silang set of tools na ginagamit. Okay? Yung pets, we will refrain no having additional pets in the farm. Hindi naman po uso ang herding dogs sa atin at kaunti lang po ang ating mga inaalagaan. So, as much as possible, we lessen na meron pang ibang pusa o may iba pang aso. Pwede po, kung magkakaroon kayo ng pusa, kasi kunyari, marami talaga kayong mga mababait, no? Yun na yung vermin control nyo. Kailangan yung pusa po, i-deworm nyo din. Kailangan yung pusa po, bakunahan nyo din. Kasi yan na yung tool nyo eh. Para sa vermin control nyo. Kumbaga may trabaho din siya. Kailangan din healthy siya. Para hindi na din siya makahawa pa or magdala pa ng sakit dun sa yung mga baka. Okay? Yung materials, sinabi ko, disinfect before and after use, have separate materials or tools for each age group or each batch, no? Para hindi sila magkahawaan. Ang mga hiringgilya po natin, mga karayom, one use only. Okay? I'm sure ito ay hindi ginagawa sa mga small farms, kadalasan ng small farms. Very strict po ako dito. Hindi po ako pumapayag na ang karayom ay gagamitin sa iba't ibang hayop. Pag tinurok ko na siya sa bakang number 1, pumapayag ako na okay, gagamitin ulit kay baka number 2 pero hanggang 2 times. Ay, sorry.
Baka number 1, pero pang 2 beses lang. Kasi nagpupurol siya agad. Okay? Pero never po pwedeng gamitin ko siya kay baka number 2, baka number 3, baka number 4. Kasi same concept po ng HIV, dyan po pwedeng mailipat-lipat ang posibleng infection sa dugo. Okay? So kaya hindi pa ako pumapayag dyan. Sa syringe, basta po linisan at hindi po napasukan ng dugo, pumapayag po akong linisan. Kasi kunyari po, sinupak, lilinisan ng maigi, pwede pa pong gamitin kasi para po makatipid tayo. Pero po, pag yung hininggilya ay nalagyan na po ng dugo, tapo na po siya. Hindi na po siya pwedeng gamitin. Okay? So pagsusupak lang po, pwede magamit ulit yung syringe mismo, pero hindi po yung karayom. Okay? Cleaning and disinfection, nasabi ko na po yan kanina. General Farm Biosecurity Practices, okay, ito na po yung mga specific na pwede po nating iba pang additional sa nabanggit ko kanina. We have 4 major levels for our biosecurity principles and practice. Number 1, yung ating smallhold farmers with smallholder livestock owners. Number 2, kasama na po the pool of the smallhold farmers working as a village level biosecurity. Isama mo yung kapitbahay mo para pareho kayo in frequency kayo ng ginagawang being proactive on biosecurity. Pareho kayo safe. Isama nyo yung mga magkakalapit para po as a village safe po kayo. Number 3, biosecurity of the commercial enterprise livestock sector. And number 4, national biosecurity farms programs of the government, no? Na mag-a-apply for both the commercial and then the smallhold farmers. Yan ang ating 4 major levels. Ang practices po natin for our new stocks quarantine. In addition, okay. Okay, nabanggit ko na to lahat. So, skip ko na yan. Okay, for cleaning and sanitation, ang general practice po natin, 30 minutes after po kumain ng ating mga alaga, kailangan pong balikan ng nag-aalaga at i-check kung saan na napunta yung pagkain. Kasi ang ating mga baka, ang behavior nila pag kumakain, pag ganun, binubugaw nila yung kanilang pagkain papalayo. Okay? Kasi yun lang yung kanilang gamit yung nguso nila, yung bibig nila, yun na yung naghahanap dun sa kanilang pagkain, ano yung gusto nilang kainin una, natataboy nila yung ayaw pa muna nilang kainin, yung medyo matigas, medyo matataboy muna nila, kailangan natin yun ilapit. Okay? Ilalapit agad ulit ng inyong tagapag-alaga papunta sa bibig ng mga baka para makain ulit nila, para kaunti ang tira. As much as possible, walang tira para walang sayang. Pag walang sayang, walang kailangang linisin. Pag walang matitirang mapanis na pagkain, walang langaw. Di ba? Ang daming pwedeng ma-solve or maiwasan na sunod-sunod ng mga senaryo kung nakakain nila ng lubusan yung kanilang pagkain. So, i-check nyo 1 to 2 times, 30 minutes after each interval para talagang sa aid yung kanilang pagkain. Okay, nabanggit ko rin disinfection. Okay. Um, Okay, proper waste management. Kailangan po meron tayong material recovery facility. Okay, kahit small hold tayo, ang ibig sabihin lang po niyan ay proper waste segregation. At sigurado ako kahit small hold, kayang-kayang gawin kasi sa mismong bahay natin, kailangan natin siyang gawin. So ito po ay ordinansa na sa karamihan ng mga LGUs, mag-proper waste segregation. So, yung pong mga papel, yung mga plastic, hiwalay din. Same, kung paano natin siya ginagawa sa bahay, ganun din sa ating bakahan. Yung mga hiringgilya, yung mga karayom, hiwalay na sisidlan o lagayan para hindi siya mahalo dun sa iba. At yung mga pinapakuha nating basura sa mga basurero, hindi din sila mahirapan i-segregate at hindi din sila matutusok pa ng mga karayom. Kaya siguraduhin na yung mga karayom, meron siya ng mga cover, no? Kung hindi man na wala mo for whatever reason, tapean mo kung ano man ang kailangan mong gawin para hindi na din siya makatusok ng ibang tao. Okay? So yan po, proper waste management and clean the vehicles before and after entering the farm. Okay, next, yung size, again, nakikita niyo po dito yung figure number 9, the mesh proper size, okay? And, okay, wala nang bago dyan. So, proceed natin sa next slide.
Storage bins for feeds, nakwento ko yan kanina, na ginagawa niyo siya. So ito ay very top of the line proactive procedure na ginagawa sa mga babuyan. So pwede niyo din po itong gawin. Meron kasing mga ibang bakahan na nagpapakain siya ng sapal, nagpapakain siya ng taho. So dyan talaga ilalagay sa mga storage bins, lalo na yung taho kasi ito ay gustong-gusto ng mga langaw at medyo pagkatapos ng 3 araw, iba na yung amoy niya. Tapos, pagka hindi mo talaga siya tatakpan, ay ang daming langaw talaga. Okay? Kaya magkaka-problem ka ng mga maggots, mga worms, ganyan. At sakit, malapitin sa sakit pag maraming langaw. Kaya kailangan ganyan ang gawin. So, nakikita nyo yung surroundings kung nasan yung mga storage bins, malinis at tuyo. Okay? So, yan. Ang tawag po natin dyan is the proper feed storage management and proper record keeping. Kasama din po yan. Actually, kanina medyo pwedeng confusing yung question. Ultimately, gusto mo ma-monitor yung health. But it also helps para ma-record mo kung kailan ang pasok ng feed. Kasi syempre, all in, all out din yan. Kung ano yung unang deliver, yun din ang unang mong papakain. Tama? Kaya kailangan alam mo, meron ka record kung kailan din deliver. And then, kailangan alin din yung uunahin mong pakain at kailan na-consume at kung naubos ba nila lahat para malaman mo na kung sino ang mga matamlay, kung sino ang hindi nakakain ng maayos. Okay? So, ganun din po yan. Use of PPE, bota, proper clothing. Hindi naman kailangan coveralls kasi tayo ay mainit dito pero dapat yung mga masiselang bahagi, major parts of the body of the workforce ay dapat po may cover. Okay? Okay, pag ang iyong bakahan, kunyari ang iyong guyaan ay karamihan sa kanila ay may sipon, dapat din po talaga ay ipag-face mask nyo din ang inyong tauhan. Okay? Kasi posible din na may mahawa sa kanila or pag may sipon din ang inyong tauhan, ipag-face mask nyo din siya para hindi na din po siya makahawa dun sa inyong mga guya o yung mga baka. So same po siya. At hindi lang po sa inyong mga alaga, syempre pati po dun sa ibang kasamahan. Dapat naka-face mask po kung sino po yung may mga sipon at ubo. Okay, ayan, nasabi ko na yan. Okay, entrance, nasabi ko na din po yan. Either pwede po na may mismong lubluban yung gulong or sa small hole, pwede pong ganyan yung gawin nyo. Nakaspray po tayo. Medyo matagal lang but still effective kesa walang ginagawa. So aside from yung gulong, pati po yung mud guard, isali po natin sa ating pag-sprayan ng disinfectant. Okay? Moreover, meron tayong isang sink o kaya kung wala tayong sink, yun nga ang bote ng alcohol para po sila ay alcohol before and after entrance ng mga facilities ninyo. Magsa-sign in sila para alam natin at pwede natin silang ma-trace kung nasan sila. Okay, same na po yan. After the visit, ito ang hindi madalas gawin. Okay, so this is the one in addition to the many examples I mentioned earlier. Yung mga gamit na taga-farm, iwanan nyo sa farm. Huwag na kayong mag-take home. Huwag na kayong mag-sharon. Okay? So lahat ng nakita nyo, ginamit nyo sa farm, iwan nyo na po doon. Tapos i-brush ang inyong ginamit na footwear. Kahit yan po ay taga-farm na footwear o sarili nyong footwear, magbabrush yan. So ito ang additional step na hindi ginagawa kadalasan. Na madali lang gawin at hindi po magastos. Kasi normal na ginagawa naman po natin na mag-brush ng ating maduming mga sapatos. Kaya kailangan po natin i-brush pagkatapos natin ng farm visit at ibalik siyang mapatuyo kung saan natin siyang kinuha. Maglilinis tayo ng ating kamay tapos mag-alcohol. Tapos lalabas na. Paglabas natin, kung tayo man yung bisita, magka-car wash, papa-car wash po tayo, parang ganon. And as much as possible, hindi po muna tayo bibisita ng isa pang farm. Okay? Kung sakasakali. So, kung tayo naman yung farm, pwede nating interviewin yung ating bisita na nagpa-schedule sa atin, nagpa-appointment. Galing po ba kayo sa isang farm bago kayo pumunta dito? Kailangan ang best practice, may pagitan na isang araw bago sila bumisita sa'yo. At bibisita lang sila sa umaga, okay? Para masiguradong hindi sila galing sa isa pang farm that particular day, okay? Next, how to clean and disinfect properly. Kailangan mo na tanggalin yung mga malalaking mga dumi, regular and all organic
organisms, materials, I mean, bago ka mag-disinfect. Kasi yung disinfectant, nababawasan yung effectivity niya pag meron pa siyang kailangang mga malalaking dumi, mga tae na kailangan spray pa, no? So, nababawasan yung effectivity niya. Kaya kailangan direct contact to the surface, yung sahig, yung dingding, yung inuman, parang gano'n. Okay? Kailangan ibabad natin yung sahig, yung dingding, yan, on all surfaces to loosen all the remaining organic materials bago natin siyang i-brush. Okay? So, nasasabi nyo, ay, ang OA naman, talagang kailangan i-brush? Yes, kailangan po talagang i-brush. Ganun po talaga ang tamang paglinis pagka talagang gusto natin, kunyari, nagkaroon ng outbreak sa inyong farm, kailangan nyo talagang tanggalin yun. Gusto nyo talaga pag nagpasok kayo ng bagong batch nyo ng mga guya, ng mga healthy looking guya, kailangan malinis na malinis sila. Ganun talaga ang kailangan gawin. Isa-scrub. Kung paano tayo maghugas, ganun. Kung paano tayo mag-car wash, ganun, no? Kailangan natin isama, magwawalis, pagkawalis, um, ano yan, maglalagay tayo ng ating detergent solution, ibababad natin. After 30 minutes, ibabrush natin para matanggal kung ano pa yung mga nakadikit, pati po yung dingding. Tapos, i-rinse natin, tapos i-disinfect natin. Ganun po siya. Tapos, hindi siya gagamitin for 7 days. Okay? So, ganun. So, paano kung ang iyong kulungan ay bamboo slats? Ganun pa din po, no? Ganun pa rin. So, lilinisin kung paano natin siyang ginawa. Kung siya ay second floor, kunyari yung guyaan nyo, second floor siya kasi malayo siya sa ilalim, regular nyo dapat walisan nyo na sa ilalim kasi hindi pwedeng umaalingasaw yung dumi ng manure na natutuyo sa ilalim. Paano pag hindi nga siya mas natutuyo pa, basa lagi, di lagi may langaw. Diyan talaga nagmumula yung mga respiratory diseases and then diarrhea din ng ating mga guya. So kung ano yung best practice, very high level ng cleanliness, kahit small hold kayo, hindi po yan impediment. Hindi siya dahilan. No? Ay, small hold lang ako. Ito lang ang kayang level ng paglilinis ko. Hindi po yun. Tagalin nyo na po yung konsepto na gano'n. Kailangan mas malilinisan nyo nga, mas madali nyo siyang malilinisan kasi maliit yung lugar, konti yung mga ano nyo, mga alaga. Mas lalo pang dapat nalilinisan nyo pa. Kasi manageable pa po yung population na meron kayo. Okay? So yan. Kasi same naman eh. Lagi naman tayo naghuhugas ng ating plato. Lagi naman tayo naghuhugas ng ating bahay. So bakit hindi natin din siya magawa sa ating mga bahay ng ating mga alaga? Okay? So, yan. So, high pressure clean. Kung meron kayong power spray, kung wala man, pwede pong buhos nyo po yung inyong disinfectant solution dun sa sahig. Yun na po yun at patutuyuin nyo po siya. Okay? Kung wala man pong pressure washer. Okay? Next, yan. Kailangan nyo pong ipatuyo yung area bago po nyo papasukan. So, sa ibang lugar lang po, ito, commercial ang ating picture at sa ibang bansa to para mapabilis. Kasi sa commercial farms, mabilis ang mga, ano dun eh, mga procedures. Kasi lagi silang may hinahabol, ganun, gusto nila laging mataas ang gatas, whatever, whatever. Kaya gusto nila matuyo agad. Gumagamit pa sila ng drying powder. So sa atin, sa smallhold, hindi naman na kailangan maganito, no? Hintayin natin. Kaya maganda yung lugar kung saan din yung iyong barn ay naaarawan para makakatulong yung sinag ng araw para mapabilis na mapatuyo. O kaya pwede din lagyan ng electric fan kung kakayanin nyo. Pero okay na talaga din kahit sinag ng araw. Okay, and then next, you dry them completely. So ito po ay isang farm sa Laguna. Kita nyo po kung gaano kalinis bago ang susunod na batch ng pagpapakain. Okay? At nakikita nyo na yan, hinihintay na yung pagkain. Pero gusto kong i-appreciate gaano kalinis yung daanan ng sasakyan para magpakain, daanan ng tao, tapos kung saan kumakain yung mga baka nasa gilid, so hindi siya nadadaanan ng gulong ng kung anumang sasakyan na dadaan. So safe siya doon at napapanitili siya. Malinis, tuyo at walang mga langaw. Okay? O, ito naman, for commercial naman ito, tinitest pa nila kung talagang effective yung disinfectant. So, sa smallhold, kahit hindi na po ito gawin, makita lang po natin physically, ang pinaka-indicator na po natin na tamang ginagawa natin pag ating mga alaga ay malulusog at hindi nagkakasakit.
Now, some updates on farm biosecurity. Ito na po yung nasabi kong mga purpose kung bakit tayo gagawa ng farm biosecurity at tayo ay paparegister sa ating LGU. Sa bawat farm na i-register ng LGU, may requirement sila na dapat meron kang naka-assign na farm biosecurity officer. Pwede yun na yung may-ari, pwede yun yung supervisor mo, pinaka-head mo na tauhan. At siya yung magmo-monitor at magbibigay ng report sa LGU on a weekly basis kung kayo ay sumusunod dun sa patakaran ng farm biosecurity. I-check-check lang niya yan. So kung tutuusin, pwedeng dayain, pwede. Pero kung dinadaya mo, ikaw din ang talo sa huli. Kasi baka hindi mo man siya ginagawa, nagre-report ka lang na ginagawa niyo, pero hindi niyo ginagawa, pwedeng tamaan kayo. So kaya kailangan pa rin talaga na as much as possible honest ka, para pag medyo hindi mo masabi mo, maimumungkahi mo, hindi ko po ito nagagawa, pwedeng meron silang maitulong, no? So wag niya natin laging isara yung, although mahirap talaga sa government natin ngayon, di ba? Pero wag natin silang pangunahan na, ay, hindi nila kami matutulungan. Malay natin, di ba? So may bibigay silang tulong sa inyo. Kaya yan. So yung mga purposes kung bakit natin ito ginagawa is similar din naman sa nabanggit kanina. At para hindi tayo, ito, pinakahuling check, no? Kung sakasakaling magkaroon ng outbreak ng diseases doon sa lugar ninyo, posible kang hindi maisama sa kailangang stamp out. Ang stamping out is yung mandatory sa pilitang kailangan mo i-sacrifice yung mga alaga mo. Okay? So nangyayari yan sa ESF, outbreak investigation and then control. Okay? Na hindi ka yung farm na may tama, kaya lang katabi mo yung may tama, no? Malapit ka dun sa may tama. Tapos dun sa zone, hagip ka, so kasama ka sa apektado. So kung ikaw ay nakaregister, kilala ka ng LGU, nagsasubmit ka ng reports, ganyan, alam nila kung ano yung estado ng farm mo at alam nila na ginagawa mo to, posibleng masalba ka na hindi ka ma-stamp out. Okay? So, yun ang pinaka magandang incentive. Okay? Kaya maganda yon na meron tayong close communication with the LGU at nagfa-follow tayo ng farm biosecurity procedures. Okay? So, ang classification natin, biosecurity level 1, nandyan ang mga smallholds, and number 2, that's the commercial farms. Ang area of coverage would be kung saan mismo yung farm, ano yung mga facilities sa loob, yung mga records, saka yung movement ng vehicles. So very important yung record keeping mo. So sinasabi, smallhold lang ako, konti lang yung baka ko. Kailangan ko pa bang maglista? Answer na kanina sa Kahoot, yes. Kasi para sa inyo din yan, ma-monitor nyo ng maayos yung inyong mga alaga. Okay? So for your classification, ayan yung location, shower in, shower out, change of clothes, ayan, so same na po yan. Nasabi ko na yung mga examples dyan. Ma-regulate na. So bibilisan ko na lang po to kasi ito ay mga nabanggit na din po kanina. Hindi na po tayo nagsha-shower in, shower out actually. Ang importante lang po, linisan natin yung ating footwear, yung ating bota, and kung kinakailangan magpalit tayo ng ating damit. Okay? So yan po yung, sa mga baboyan po ito ginagawa na nagsha-shower in, shower out, pati sa mga manukan. Pero sa atin, change of clothes na lang po ang pwede. Pwede na po yon at yung magdidip tayo at maglilinis ng ating mga bota. Okay, next. Minimal person downtime. So at least one entry. Tapos avoid going to other farms. And then, yung feeds, pinapalitan na natin yung sako, lalagay natin sa sarili nating sisidlan. At yung mga records, yung mismong naghahaul or mga biyaheros, hindi sila nakakapasok ng farm. So kung meron man kayong rampa para makasakay sila dun sa truck, kung kayo ay nagbebenta, kunyari beef cattle farm kayo, ibebenta nyo on a regular basis yung mga pinataba nyo, nasa bukad, sa start or entrance ng inyong farm yan para hindi na po makapasok yung kanilang truck. Kasi mahirap din i-control yung truck nila kung lininisan nila ng maayos. At na identify siya na isang malaking risk factor sa spread ng disease, yung mga truck po na biyahero na truck na pumapasok or lumalapit sa ating farm. Okay? So yan, kailangan hanggang sa labas lang sila. Tapos, meron tayong
malinis na tubig na regularly chlorinated. So kung ang ginagamit naman ng tubig natin ay yung ginagamit na sa pantao, chlorinated water na po yun. So hindi niya po kayong mag-aalala dyan. Tapos, nabanggit ko na din po yan. So skip ko na yan. Nabanggit na din yan, number 9. Okay, so ito, yung supplies decontamination facility, kung sakasakali man na meron kayong mga gamit na hindi nyo maiiwasan na magkakapareho ng gamit sa iba't ibang klase ng mga hayop nyo, iba-ibang, kunyari, healthy, tsaka yung mga may sakit nyo, kailangan nyo talaga siyang i-disinfect, okay? Nang mas maigi pa kaysa yung meron silang own set. Pero, dapat pa rin, every after use, before and after use, lilinisan pa rin po sila. Importante po yun. Okay? So, pwede nyo pong i-disinfect with Zonrox or chlorine. Tapos, doon naman po to sa mga commercial, meron silang UV light facility. So, hindi na po yan ginagamit, hindi na kailangan sa small hold. Zonrox lang po tayo at chlorine. Pan-disinfect ng mga gamit natin. Okay na po yan. And yung mga vaccine bottles, no? Sa pagbabakuna, lilinisan po natin sila ng alcohol. Okay? Bago sila um, ipasok, no, sa refrigerator. Parang gano'n. Okay, next. So, alam na po natin yan. Yung labangan natin na lagi natin linisan para walang lumot. Ayan. Tapos, ito naman po ay other biosecurity parameters na hindi naman mandatory. So, kung kaya mong ibigay, pwede. Kung best practice, yun yung ninanais natin. Pero hindi naman very strict na dapat ganun sa lahat. So, yung pagitan ng mga susunod na mga farm ay dapat more than 500 meters. So, ang pinakamaganda is 1 kilometer na difference or distance between each farms. Pero at least 500 meters, okay? Kailangan yung may signage ka, na biosecure yung area mo, and nakalista yung mga biosecurity procedures na ginagawa nyo. Hindi mandatory, pero magandang meron kayo ng listahan para meron laging reminder ang inyong mga tauhan na ano ang kailangan nilang gawin at meron pong magsasabi sa inyong mga bisita kung ano mga kailangan nilang gawin para makapasok doon sa inyong farm. Okay? Bawal lang may pagkain doon sa mismong um, bakahan. Okay? Kumbaga yung ating mga staff, pag mayroon silang break time, meron silang lugar kung saan sila pwedeng kumain, meron silang resting area. Hindi na sila magdadala ng pagkain doon sa kung nasan sila nag-aalaga ng kanilang mga baka. Okay? And then, ito lang po ay example ng distance. So nakikita nyo po magkakalapit yung iba't ibang klase ng mga farms. So hindi po yan allowed or hindi po yan advised. So meron po tayong ayan mga signages na makikita para aware po ang lahat. At meron din po tayong mga procedures on how to regularly clean. So yan, pinapakita ko lang po yung mga pictures, pero yun na din po yung kaninang nasa listahan. Ayan, kung tayo man po ay merong feed facilities or feed tractors, lilinisan natin sila ng maayos before and after use. Once a week, i-disinfect po natin sila. And kung kakayanin, no, merong downtime na 7 days bago natin sila gamitin. Kaya kung hindi man, yung kailangan lang natin laging malinis. Kasi kung hindi natin siya nadi-disinfect at may downtime na 7 days, hindi natin yung kayos operations natin. So, dapat yung ibang parts laging malinis para kahit hindi natin ito magawa, mako-compensate siya ng ibang procedure. So, ganun po siya. So, hindi po tayo very strict na like 100%, 10 items, perfect. Yeah. Meron tayong leeway. Basta po, kayang saluhin ng iba yung pagkakulang ng iba. Okay? So, ibubukod po yan kung sakasakali at yung mga namatay, lilibing agad at itala sa record book ang lahat na pumapasok sa farm. Ang best practice, lahat ng nangyayari sa farm, i-record. Okay? Kasi hindi nyo po masasabi in the future ano yung mga record na kakailanganin nyo pala. Yan. So ito naman po yung meron tayong dedicated na mga vehicles for the feeds only. Ayan. So kung baga itong tractor na to at itong feed machine na to, hindi po yan nilalagyan ng kunyari pang hila ng basura. Yan. Pang feeds lang talaga siya.
Okay. Ayan po yung sinasabi ko pong disinfection facility na yung mismong tao dadaan siya at magsispray o kaya yung mismong sasakyan ay dadaan siya dyan at masispray yung all parts of the vehicle except syempre yung ilalim niya tsaka yung pinakataas pero yung all sides niya madidisinfect. The challenges that we have on our farm biosecurity is poor understanding of the personnel. Kaya yun po yung sinasabi ko na pag nagpaplano po kayo ng biosecurity para sa inyong bakahan, isama niyo po lahat na maggagawa nito para maintindihan nila at doon na kayo makapag-explain ng maganda. Poor compliance, pag hindi kasi nila naiintindihan, hirap na ipatupad, lalo na pang matagalan, okay? Kaya kailangan meron tayong regular na check-up, regular na pagpapaalala sa kanila. Ulit-ulit po talaga yan at hindi po tayo dapat magsawa sa pagpapaulit-ulit at pagre-remind kasi ganun po talaga sa bakahan, okay? Lack of monitoring personnel, kayo na po yan, kayo yung may-ari, kayo yung supervisor, kayo din ang magmo-monitor sa kasamahan nyo, no? Hindi naman sa pagsusumbong, pero kung meron kasi kayong ano ba, kumbaga may spirit yung grupo nyo, magkakaibigan kayo, magkakaayos kayo, walang awayan, ganyan. So, yung pag-check and balance ng magkakaibigan o body-body system na tinatawag, hindi yun minamasama, ano? Kasi gusto nyo lang talaga, collectively, you really want na yung mga baka nyo ay masigla, maayos, walang sakit. Kumbaga, lahat kayo may goal na ganun. Kasi may malasakit sa baka. Ganun, no? So, in a way, yung body system, check and balance mo lang, pero hindi para isumbong. So, pwede nyo din po yung i-encourage sa inyong grupo. Delayed or non-reporting of animal diseases. Ito naman po ay sa personnel, walang masyadong nag-check. So, hindi nare-report sa kinauukulan, either sa supervisor, manager, o dun sa owner. Kaya hindi nagagawan agad ng adjustment o paraan. And another thing, dun sa farm level, may problema, hindi din na i-report sa authorities para matulungan sila. Okay? So, yan yung mga challenges. Kasi natatakot mapagalitan, no? Kaya kailangan meron kayong trust system. Build nyo yung trust within sa grupo nyo para hindi yung magtatago sila na may sakit na pala itong matagal sa sasabihin nyo lang. Okay? So, when I was managing a farm, ang sinasabi ko dun sa staff ko ay hindi ako magagalit na sasabihan niyo ako ng problema. Kasi yun ang trabaho ko, na tulungan kayo na malutasan yung problema. Ang, ang kinaiinit ng ulo ko, pagsasabihan niyo ako ng dati ng problema. So, ibig sabihin, hindi kasi sila nag-improve. Oh. Pero that is to say na hindi mo pa rin sila tutulungan. Pero yun na yung sinasabi ko na magkaroon kayo ng environment or rapport na hindi sila matatakot na sabihin sa inyo yung problema, tas kasi i-reprimand nyo siya. Okay, so kailangan talaga ma-build yung trust and ma-build yung leadership among you na tutulungan mo sila, kaya kailangan hindi sila magtago ng problema. Okay? Another one is yung mga iba pang kasabay na outbreaks, kagaya niyan. Meron ka ng problema sa pagtatae, meron ka pang problema sa pneumonia, yung mga animals mo. Kaya kailangan talaga i-prevent mo at i-control yung mga disease level sa barn mo, sa mga bakahan mo, para hindi patong-patong yung problema mo. Otherwise, try mong i-mitigate itong disease, tapos taliwas siya para ma-mitigate mo yung kabila, mas magiging sakit ng ulo siya. Okay? So, yun yung mga challenges natin. Pero lahat yan, pag i-follow nyo po talaga yung mga nasabi ko kanina, ay kayang-kaya po. So, yung mga opportunities that we can get out of farm biosecurity is to promote of and training of the farm biosecurity, farm personnel on this topic, and then magkaroon kayo ng close relationship, tas build yung trust, no? And yung mga protocols nyo, maisaayos nyo, mai-standardize nyo, may matulungan kayong iba, in effect, magiging efficient at magiging maganda yung production yung farm nyo. Higher profit, healthier animals, better animal welfare. Yung listahan na po na sinabi ko kanina, yung purposes, yun at yun ang matatamasan yung inyong farm. Okay? Closer relationship among yourselves with the stakeholders and with the agencies. And ano pa yung pwedeng improvement na pwede natin gawin out of it? Innovation and in terms of surveillance. So ito, it's more of not only dun sa mismong farm, but as a village and also as a community and also involving the national government and digitalization in terms of
Also tracing, no? Contact tracing and also surveillance ng mga diseases. Now, in developing the biosecurity farm, meron tayong hierarchy, no? So, syempre, ang pinaka-bulk ng pwedeng gawin natin is biosecurity. Yun ang pinaka-foundation, okay? Kailangan sound ito, kailangan intact and established para magawa natin yung prevention, okay? And as much as possible, hindi tayo umabot sa treatment na kailangan natin gumamit ng mga antibiotics pa, yung mga ganyan, anti-fever, parang mga ganun. So, kung sound ang ating biosecurity plan, hindi tayo, mas magagastosan pa. Okay. So we have to prioritize kung ano yung disease agents. Ano yung problema mo dun sa farm? Maglilista kayo. Ano yung problema nyo ngayon? Ano yung madalas na ikinamamatay yung mga alaga nyo? So kung respiratory ba to? So pwede nyong balikan yung listahan kanina. Ano yung mga pwede natin? Generally, lahat yun pwede nyong gawin actually. Pero may mga specific na, for example, respiratory diseases. So dapat nandun yung isang area mo ng bar na madalas may mahangin, tapos kung lagi naman mahangin na sobrang malamig, maglalagay ka ng lona, yung mga ganon, okay? So may mga specifics na pwedeng doon magkakaiba. Pero generally, ma-apply nyo po yung mga binanggit ko sa inyong farm, okay? Kaya kailangan yung ma-prioritize para kung ano muna yung uunahin, ano muna yung paggagastusan, para kung ano muna yung disease na kailangan i-address agad, okay? Next, if assess nyo kung ano yung kulang nyo, ano yung kahinaan nyo, ano yung strengths nyo sa inyong operation, sa inyong facility, okay? You try to compensate kung ano yung weakness, ayan. Yan yung critical control points. Babalik po kayo doon kanina sa naunang listahan. Hazard analysis, yan. You conduct your facility assessment. And then you implement kung ano yung mga procedures na pwedeng, biosecurity measures na pwede nyong gawin right away. Okay? Yan, implement processes to minimize impact of disease. And ano yung mga medium-term goals nyo na yun ang susunod nyo once na-establish nyo na yung mga immediately, easily pwede nyo magawa kinabukasan, and then yung mga long-term goals nyo. Okay. Next, panatilihin nyo as much as possible close herd. So, ibig sabihin nito, hindi na kayo bumibili at nagpapapasok ng bago. I-try nyo po na yung sa sarili nyong stocks, yun na yung padamihin nyo. Sila na yung mag-aanak, sila na yung dadami ng pusa, parang gano'n. Tapos, kung sakasakali man kailangan yung mag-upgrade, piliin nyo na maganda. So, kung magpapapasok kayo para magkaroon ng mas magandang percentage, yung gatasan ng yung baka, piliin nyo ng maayos kung saan manggagaling. Yung similya o kaya yung live animal. Manage in small isolated groups. So, yun yung sinasabi ko na kung mas madali actually gamitin o gawin lahat ng sinabi ko kasi maliit yung population na kailangan yung alagaan. Okay? And yan, quarantine, restrict movement. Yan. And lastly, to conclude my presentation, okay, you align farm biosecurity efforts in the livestock production programs of the community. Kung ano yung kailangan na ng lugar nyo. Okay, so yun din yung kailangan nyong gawin. I-align nyo yan. And then it is of prime importance to integrate farm biosecurity and disease control with enhanced livestock productivity. So yan po, with the end goal na magkakaroon kayo ng increased profit. So yan yung mga many purposes and reasons on why you have to really be serious about your farm biosecurity and approaches on sustainable advancements, no? Let's start first with sustainable procedures, sustainable management, then we go to the advancement. Ano yung kaya nyo na kaya nyong gawin or kaya nyong panindigan hanggang sa dulo na pwede nyong gawin? Konti yung gastos, maintindihan, madaling gawin. Okay? So you prioritize with that and then focus on that first. Tapos hanggat sa pwede nyo nang i-improve na ano pa yung pwede nyong gawin para mas mapanatili ang farm biosecurity doon sa inyong area nyo para ma-eradicate nyo yung disease, ma-prevent and ma-control yung disease pumasok doon sa inyong farm. And that's it. Okay, these are the list of references in the preparation of this lecture. And you may contact me by scanning through this QR code and you can reach me through my email.
And now we are open for the Q&A. Thank you for your kind attention. Yeah, thank you very much, Doc Mayin. And medyo lumampas na tayo pero very important yung na-share ninyo. So napaka-importante talaga ng pagkakaroon ng biosecurity sa isang farm. So hindi lang po basta-basta. So yung iba kasi akala ay smallhold, wala lang. But you shared na very important siya and doable siya sa isang farm. Okay, so we are pressed for time. Ano po? So we could only entertain 2 questions. Merong isang question na po dito sa ating Q&A box. So tanong lang daw, pag i-separate yung baka na may sakit, so ano daw yung distance sa mga baka na walang sakit para hindi ma-spread yung disease dun sa mga baka na walang sakit? Yes, What's the ideal distance? the minimum distance po is 100 meters. Dun po sa distance between farms, minimum po is 500 meters, as much as possible 1 kilometer. Pero po yung within your farm, from sick to non-sick, 100 meters. Minimum po yan, minimum po yan. Yeah, meron kasing iba na ano na magkatabi lang. Sineparate nga pero Yes, magkatabi nga lang. Yeah. yes. So I hope that answered your question, Sir Sarko. And kung wala na pong ibang tanong, wala na po ako nakikita ang tanong. Yung mga gustong magpahabol po ng tanong, pwede niyo pong i-email sa akin.